Jubilito TV Official. So ayun. What's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. Pero bago po lahat, syempre po, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, kay Ruel Malalag, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, no? Mga kalingap at kabagis, no? At lalong-lalo na ang ating mga kalingap partners. Ayan po. Mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na mga kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, gawa lang po natin ang reaction. Siyempre po, pagbibigay ng opinion. Dito nga po, no? Sa mainit na usap-usapin dito po sa community ng Kalingap. Dahil nga po, siyempre, katatapos lamang po ng Thailand tour ng Jom Carl. At ngayon naman po ay usap-usapan na ang gagawing outside the tour, ika nga, no? Outside of the country tour ng EDSI. So, ang usap-usapan, mga kalingap at kabagis, ay sa Japan. May mga nagsasabi sa Hong Kong. At ito po ay tawag nito, pinaplanong gawin dito nga po sa darating na buwan ng Disyembre. Pero kaakibat ng planong ito, mga kalingap at kabagis, ay kasama rin po ang pag-aalinlangan ng iba sa mga sumusuporta dito po kay Viancy. Dahil nga po alam naman po natin na si Viancy po ay minor de edad. At may mga katanungan na baka hindi daw po siya makapag-apply ng visa papuntang Japan dahil nga po minor de edad siya, and at the same time ay baka nga daw po maharang, no? At hindi po makatungtong dito po sa bansang Japan. So na-discuss din po yan, no, mga kalingap at kabagis, sa live streaming ni Kalingap Rab, dahil meron po mga kalingap netizens ang nag-express ng kanilang mga concern at katanungan kay Kalingap Rab. At ito po, no, panoorin po natin at pakinggan po natin kung ano po yung naging sagot ni Kalingap Rab dito. Ang pagkakaalam ko po, mga kalingap at kabagis, ay nirarush na yung pong passport ni Viancy, no, para po mas mabawasan yung mga kailangang requirements para po makalabas or makapag-travel palabas ng bansa ang isang individual, no? Meron po tayong mga video clips na kinuha po natin sa mga experts, no? Mahaling at kabagis in regards po kung paano nga po makapag-apply ng visa ang isang minor de edad, and at the same time ay ano po yung mga requirements na kailangan para po makalabas siya sa ating bansa. So dito, panoorin po muna natin yung part na i-discuss nga po ni Kalingap Rab yung pong kanyang concern regarding nga po sa visa or yung pag-apply ng visa, Japan visa, para dito po kay Viancy. So narito po yung mga kalingap at kabagis, no? Panoorin po natin. Yan. Let's go to the first part. Ika nga, di ba mga kalingap at kabagis, no? LC lang daw ang Japan. Tingnan po natin ano. Kung yun po yung ano. Titingnan po natin mga kalingap kasi i-apply pa po natin yan eh. Yung visa nila. Sana makapasok si Viancy. Sa tingin nyo may ano ba? Ano po yung pwede naman po ba yun na kahit hindi namin siya kamag-anak and 17 years old pa lang siya, may chance ba na ma-approve si Viancy na sa kanyang visa? Sa tingin mga kalingap. Sir Boss, grabe pakita ka. So yun ang mga kalingap at kabagis, no? Yun po yung isa sa mga concern ni Kalingap Rab in regards po sa pag-a-apply ng visa para dito po kay Viancy, no? So, ano po ba ang mga requirements, no, mga kalingap at kabagis, no, kung tayo po ay magtuturis, no, sa ibang bansa, mga kalingap at kabagis, no?
So dito po meron po tayong nakita na isa pong expert, no, sa pagkuha or pag-apply ng visa, mga kalingap at kabagis, no. In-skip na natin yung mga ibang part dahil nga po normal na po yan sa mga requirements katulad po ng Philippine passport, yung pong visa application, yung pong tawag nito, mga letrato, yung birth certificate, ano pa ba, travel itinerary, bank certificate. So ayan, no, napakarami pong requirements, mga kalingap at kabagis, no. Pero paano naman si Biancy, no, mga kalingap at kabagis, no, paano naman siya makakapag-provide nitong mga bank certificates, yung mga ITR or yung income tax return, minor de edad nga po, di ba, mga kalingap at kabagis, no? Paano naman kaya yon? Dito po papasok, no, itong sinasabi ni Madam na tawag nito, yung pong letter of guarantee na manggagaling po sa isang guarantor na mag-i-sponsor, no, mga kalingap at kabagis, para po sa travel ni Biancy. So pakinggan po natin si Madam, no, mga kalingap at kabagis, kung paano po ang explanation niya regarding dito. So pakinggan po natin siya. Paano kung hindi naman ikaw ang gagastos ng lahat ng travel expenses during your trip? So that means that you have a guarantor. So dyan papasok ang guarantor, guys. There will be an additional document required kung hindi naman ikaw ang tao na gagastos all over your trip. So that means that you need to submit also the guarantee letter support. So if you have a guarantor, that means na hindi mo na kailangan mag-provide ng bank statement, bank certificate, or income tax return. It is your guarantor who will provide all those documents for you. So apart from that, kailangan yung mag-submit ng guarantee letter. So meron ng specific format yan yung mga travel agencies, and for sure they will definitely help you out to fill in all the information na nag-agree kayo na you will shoulder all the travel expenses for this person. Napakadali and smooth lang, guys, ng may guarantee. I have a friend na siya yung guarantor and the application was actually approved. So you guys don't have to worry about that. Japan is literally... Una sa lahat, guys, alamin niyo muna kung ano yung type ng bank certificate. To fill in all the information na nag-agree kayo na you will shoulder all the travel expenses for this person. Napakadali and smooth lang, guys, ng may guarantee. I have a friend na siya yung guarantor and the application was actually approved. So you guys don't have to worry about that. Japan is literally very lenient in terms of guarantors and sponsors. So, okay kayo dyan. Next thing that you... So, yun na, mga kalingap at kabagis, no? Dito po sa part na ito ay wala na pong kwan. Wala na pong i-worry, ika nga, no? Itong si Biancy. Dahil nga po, syempre, merong guarantor or merong pong mag-guarantee ng kanyang pagtuturis dito po sa Japan. Pwede pong si Kalinga Prab ang mag-provide ng mga certain documents dahil nga po, syempre, kasama siya sa grupo na pupunta dito po sa Japan, ay siguro po si Kalinga Prab na magpo-provide nito or yung mga sponsor po, no, na willing na tumulong dito po sa pagta-travel ni Biancy. Medyo madugo po, no, ang proseso, mga kalingap at kabagis, no. Lalong-lalo na po minor de edad si Biancy. Okay lang sana kung nasa kwan na siya, nasa sapat na edad na itong si Biancy. Pero unfortunately nga, kagaya nga po na sinasabi natin, minor de edad, additional requirements po talaga ang kailangan dyan. At isa sa mga hinahanap, no, mga kalingap at kabagis, hindi lamang po ng mga travel agency na nagsasubmit ng visa sa mga embassy, ay ito po, no, hinahanap po ito talaga, lalong-lalo na sa mga minor de edad, yung pong parang pinaka-clearance na clearance to travel na galing nga po sa DSWD, no, mga kalingap at kabagis. Yan ang unang-unang hinahanap talaga nila, lalong-lalo na po sa mga minor de edad. So dito naman po sa part na ito, pakinggan natin si Attorney Shell Diokno, no, mga kalingap at kabagis, no, regarding po sa requirements na ito na galing po ng DSWD. So pakinggan po natin si Attorney Shell Diokno, mga kalingap at kabagis. Pwede bang mag-travel abroad ang minors kung hindi kasama ang kanilang magulang? Pag-usapan natin ang mga requirement dyan dahil ang kaalaman ay ating alas sa batas. Magandang araw, mga kakampi.
Attorney Chel Diokno po. May tanong dito sa ating free legal help desk. Good afternoon po, Attorney Chel. Kasalukuyan po akong nagtatrabaho sa Hong Kong. Nakakauwi naman po ako minsan, pero sana in the future, bibisitahin ako ng batang anak ko dito para magbakasyon. Baka po sasamahan ng kapatid ko. May requirement po ba yon para di siya harangin papunta dito? Thanks po. Opo, para makapag-travel abroad ang mga minors nang hindi kasama ang parehong magulang, kailangan ng travel clearance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang intensyon, syempre, ay protektahan ang interest ng menor de edad at siguraduhin na kung lalabas sila ng bansa, alam at may pahintulot ng kanilang mga magulang. Ang application for travel clearance ay pwedeng gawin sa mga DSWD field offices. Ang general requirements na kailangan ihanda, application form, birth certificate ng bata, copy ng marriage certificate ng magulang o certificate of no marriage, CENOMAR, ng nanay kung labas sa kasal ang anak. Notarized affidavit o written consent ng mga magulang, updated passport size photos, at affidavit of support as evidence to show financial capability ng sponsor sa travel expenses. Sa pag-check ng application, aalamin naman ng social worker ng DSWD ang mga sumusunod. Purpose of travel, reason why parents cannot accompany the child or minor, relationship of minor to traveling companion, destinations with the name and address of the person with whom the child will stay, and length of stay abroad and expected date of return. Ang travel clearance may validity na hanggang 1 to 2 years. Importanteng kumuha dahil hahanapin ito ng Bureau of Immigration para siguraduhin lehitimo ang pagbiyahe ng bata. Dito naman, makikita ang directory ng DSWD field offices. Sana po ay nakatulong ito at sana ligtas at masaya ang inyong pinaplanong bakasyon. Salamat! So yun na, maalingat kabagis talagang. Dito, pag titignan natin, talagang napakadugo po talaga ng proseso, no? Pag minor de edad ang biyabiyahe, no, mahaling at kabagis palabas po ng ating bansa. Unang-una ito po, no, yung sinabi nga po ni Attorney Chel Diokno, no, yung pong travel clearance galing po sa DSWD. At dito may mga requirements yan para makapag-release po sila ng travel clearance, no. Yung pong consent, written consent galing sa magulang, bakit hindi po sila makakasama. Tapos yung pong kasama, no, yung kasama nung anak or yung minor de edad, kung ano po yung marami, no, maaling na pagkabagis, napakadaming requirements, no. Medyo naguluhan na tayo sa part na yun, pero doon pa lang kung may isubmit po lahat at maaprubahan yung travel clearance galing sa DSWD, ito naman na pagdating naman po sa pag-a-apply ng visa, maaaling na pagkabagis, hahanapin din po yan, no? Mahaling apat kabagis at yung nga pong guarantee letter ika nga, no? Galing po sa mag-garantor or mag-i-sponsor sa gagawing bakasyon ni Biancy kung matutuloy po sila sa Japan. So yun, we do hope, no? Mahaling apat kabagis, no? Mahabol, no? Maasikaso ng maaga ang mga requirements dahil it will take time, no? Siguro it will take maximum 1 week para po may process or maprubahan yung visa papuntang Japan, at alam naman po natin na October na ngayon, no? So 2 buwan na lamang po ay magdi-December na, or sabihin na natin less than a month ay less than 2 months ay magdi-December na, ay kailangan po, no, na maasikaso ng maaga para po maging smooth yung biyahe po ng EDSI, no, sa Japan kung matutuloy po ito. At ganoon din naman kung sakaling medyo hassle nga ang pag-apply ng visa sa Japan, ganoon din naman po, no. Pag sa Hong Kong naman po, wala naman pong visa yan, pero kailangan pa rin po, no, mahaling apat kabagis yung nga pong certificate to travel na galing po sa DSWD. So yun lang mahaling apat kabagis ang ating opinion at reaction dito po sa katanungan, no, ni Kalinga Prab, kung hindi po ba mahihirapan sa pag-a-apply ng visa, ng Japan visa, ito pong si Biancy, para nga po sa plano this coming December, although kung hindi daw po kakayanin, ay baka next year na daw po, no, mga kalingap at kabagis na.
So yun, muli maraming salamat dahil sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. At muli po, nagpapaalala po ang inyong host sa mga hindi po nakasubscribe sa channel ni Kuya Val Santos Matubang at Edo Vlogs, Kalinga Prab, no? At Roel of Malalag. Suportahan po natin ang kanilang mga YouTube channel. And at the same time, muli po naglalambing din po ang inyong host sa mga hindi po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official ay pakita naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo sa mga darating nating reaction videos. So hanggang dito lang mga kalingap kabagis. Once again, this is Jubilito TV Official. Proud member po ng Team Kaosat ng Karepa Year 2024. As I always say mga kalingap kabagis, peace, God first, God bless po. Bye!